Muntik na akong malaglagan ng ahas sa Dingalan, Aurora. Pero bago mangyari yun, kailangan muna namin pumila ng napakahaba para sa almusal. So, we're here waiting sa van na Pinoy time. Of course, we're in the Philippines. Nagbook kami ng joiner tour sa JC Travel and Tours. Tapos, ang meet up namin sa Greenfield ng 11 p.m. Mga 4 to 5 hours din ang biyahe papuntang Dingalan. Ang pinakaunang napansin ko, ang luwag ng van. So, hindi siya katulad ng mga van na nasakyan namin dati na halos wala kang maigalaw. Kaya, kahit pa paano, nakatulog kami ng maayos. Bandang 5 a.m., puminto kami sa Helen's ng Nangan para mag-breakfast. At grabe, ang haba ng pila. Halos lahat yata ng hikers doon nagbe-breakfast or nag-breakfast. So, napaisip tuloy kami na sana pala nagbaon kami ng McDo or Jollibee man lang bago bumiyahe. Mas mabilis pa siguro. So, pagkatapos kumain, dumiretso na kami sa Dingalan Featherport para sa orientation. At ito pa, sumakay kami ng bangka papunta sa cottage kung saan kami nag-CR muna bago simula ang trek papuntang view deck. So, hindi naman sobrang hirap yung hike, lalo na at maaraw nung araw na yon. Pero, napansin ko talaga, kapag joiner ka at may kasabay kang ibang hikers, parang nape-pressure kang makisabay lagi. Kapag medyo bumabagal ako dahil hinihingal na, napapaisip ako, hala, ang layo na nila. Kahit naghihintay naman talaga yung guide sa mga nahuhuli, feeling ko kailangan ko pa rin humabol. Sa tingin ko, kung umulan nung araw na yun, mas magiging challenging talaga ang trail. So, pagdating sa view deck, sulit na sulit ang pagod. So, ang ganda ng view, yung tipong mapapahinto ka muna para tingnan lang. Kaso, weekend kami pumunta kaya sobrang dami ring hikers. Maganda yung lugar pero medyo mainit at crowded din. After ng picture-picture, bumaba na kami para sa next stop namin, yung Lamau Cave. Dito na medyo lumabas yung anxiety ko. Hindi dahil sa lalim ng tubig, kundi iniisip ko, paano kung tamaan ako ng bangka? O kaya nung lubid. Mas na-enjoy ko pa yung pagdaan sa iba't ibang rock formations habang nasa bangka. Tapos syempre, budol fight time. Ang problema, sobrang dami ng pagkain. Hindi namin naubos lahat. So, medyo nangihinayang kami sa mga natira. Pero okay na rin kasi pinakain naman din sa mga aso. So, kasama rin sana sa itinerary namin yung Tanawan Falls. Pero sa totoo lang, ubos na ang energy namin ni Mabi. Kaya habang yung iba pumunta pa sa falls, kami nag-shower na lang tapos nagpahinga na sa kubo habang hinihintay silang bumalik. So, pagkatapos nun, bumalik na kami sa van at bumiyahe pa uwi. Habang nasa daan, na-realize ko ang sarap din pala talagang makabalik sa hiking. So, last hike ko pa kasi noong 2019 sa Alicia Panoramic View. At bago ko makalimutan, may isang pangyayari na muntik ko nang hindi makwento. So, habang pababa kami galing view deck, may maliit na ahas na biglang nahulog galing sa puno. Nahulog siya pagkatapos kong makalampas. Kung nagkataon, baka sa akin mismo bumagsak. So, hindi ko alam kung anong magiging reaction ko noon. So, overall, sobrang saya ng trip na to. Magandang view, konting tingal, at isang ahas na muntik ko nang maging close friend.